Kung gusto mong ipakita ang pagmamahal mo sa iba, simulan mo munang pakitaan ng pagmamahal ang sarili mo. Ang pundasyon ng pag-ibig ay nagsisimula sa kalooban mo. Paano ka makakapagbigay kung kulang ka? Kung walang-wala ka? Halos lahat alam na ang konseptong ito. Pero bakit marami pa rin sa atin ang hindi nagmamahal sa sarili natin? Why do we ignore our own needs? Dahil sobrang abala na tayo sa maraming bagay. Umabot na sa punto na napapabayaan na natin ang ating sarili. Ang iba ay busy sa kanilang mga anak. May iba rin na busy sa pag-aalaga ng kanilang mga magulang. Inuuna na natin ang iba kaysa sa sarili natin. Pero wala namang masama doon. Walang masama sa ginagawa mo. Pero ang tanong, kung hindi natin alam kung paano alagaan ang sarili natin, paano natin maaalagaan ng tama ang ibang tao? Heto na ang 10 paraan para maiparamdam mo sa iyong sarili na mahal mo ito. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang mag-shoutout sa mga aktibong nanonood at nagkomento sa video natin. Shoutout kay Jess Andres. Maraming salamat at natutuwa ako na kahit sa ganitong video lang ay nakakatulong pala ako sa iyo. Maraming salamat, Jess. At shoutout din kay Catherine Ambrosio. Maraming salamat sa lagi mong panonood. At lagi ko rin nakikita ang pangalan mo sa comment section. At maraming salamat dahil ginawa mo akong pahinga mo. Shoutout din kay Ernesto. Maraming salamat sa apresasyon mo. At mas lalo akong na-encourage na magpatuloy rin sa buhay kagaya ng ginawa mo. Balik na tayo sa topic natin. Number 1. Purihin mo ang iyong sarili. Kung walang pumupuri sa'yo, bakit hindi mo yan gawin mismo sa sarili mo? Hindi ka pupurihin ng mga tao sa paligid mo. Wala ka ring matatanggap na papuri sa social media. You build yourself up. Compliment yourself out loud. Focus on your good qualities and find a way to embrace every aspect of yourself. Now is the time to stop being self-critical and avoid engaging in negative self-talk. Instead, make a concerted effort to be kind to yourself. Engage in positive self-talk and focus on your strengths. It's time to stop comparing yourself to other people and stop complaining and start complimenting. May tanong ako sa'yo. Gaano ba kadalas na pinupuri mo ang iyong sarili? Hindi mo masagot kasi hindi pa. Kailan ka hindi nag-iisip ng negatibo tungkol sa sarili mo? Hindi mo masagot kasi halos araw-araw ka na lang na may critical self-talk. Bakit umaasa ka na lang palagi na pupurihin ka ng iba? Don't rely on others' opinions to feel good about yourself. We cannot always base our happiness on somebody else's beliefs or perspectives about ourselves. It's not legitimate at all. Abalang-abala ang ibang tao sa kanilang buhay. Tapos ikaw ay naghihintay ng positibong affirmation mula sa kanila para lang mag-boost ang iyong self-esteem. Hindi mangyayari yon. When you appreciate your achievements, irrespective of how grand or small they are, your looks, communication skills, or even those little things which make you unique from others, you will feel good about yourself. And if you show persistence, you will see a boost in your self-esteem in the coming days. Number 2, gawin mo ang kagustuhan mo. Napakaikli lang ng buhay. Hindi natin alam na mamaya wala na tayo. Hindi naman ako nananakot. Katotohanan ito. Kaya huwag mong sayangin ang bawat segundo ng iyong buhay. Gawin mo kung ano ang gusto mo, kung ano ang nagpapasaya sa'yo. If you do what makes you happy, you will feel a deeper sense of purpose. Be more optimistic, motivated, learn faster, and less likely to be making mistakes. When you don't love being where you are, the exact opposite will happen. You will feel disconnected, pessimistic, and make more mistakes. You will feel indifferent and not care as much. You don't feel good about it. Those negative aspects will only hinder your growth long term. Sa totoo lang, alam naman natin kung ano ang mga kagustuhan natin. Alam natin kung ano ang nagpapa-excite sa atin, kung ano ang nagpapasaya sa atin. Pero mas inuuna pa natin ang mga bagay na wala namang kabuluhan. Halimbawa, imbis na may oras ka pang gawin ang kagustuhan mo, inuuna mo ang paglalaro ng mobile games. Inuuna mo ang social media. Paano mo nasabing mahal mo ang iyong sarili kung wala kang oras na pasayahin ang sarili mo? Number 3, matuto kang humindi.
Kung ayaw mong gawin ang isang bagay, ayawan mo. Humindi ka. Hindi pwedeng umuo ka dahil takot ka na baka magalit ang iba. Live your life for you, not for anyone else. Don't let the fear of being judged stop you from being yourself. Bakit ka nahihirapang magsabi ng hindi? Halimbawa, niyaya ka nila na mag-inuman o gumala, tapos gusto mong sabihin na hindi dahil alam mong may mahalagang bagay ka pang gagawin. Pero umuo ka na lang dahil baka magalit sila. Ganyan ba ang nararamdaman mo? Ganyan ba ang ginagawa mo? Mahalaga ba na piniplease mo ang ibang tao? Sa tingin mo ba ay mapiplease mo silang lahat? Saying no does not mean that you are being rude, that you are selfish or unkind. These are all unhelpful beliefs that make it hard to say no. Alamin mo ang iyong halaga. Dapat alam mo rin na ang iyong opinyon ay mahalaga rin. If you live your life depending on other people's approval, you will never feel free and you will never be truly happy. Isa lang din ang ibig sabihin yan, hindi mo mahal ang sarili mo. Learning to say no has been one of the best things I have done for myself. Not only has it challenged me to overcome my fear of rejection, it has helped me feel in control. At gusto ko rin yan ang mararamdaman mo. Number 4, mag-focus ka sa kalakasan mo. Palagi nating iniisip ang kahinaan natin. Natural na ito sa mga tao. Nakakalimutan na natin ang kalakasan natin. Negatibo na lang ang unang pinapasok natin sa ating isipan. Sabi ni Bob Marley, you never know how strong you are until being strong is your only choice. Wala namang tao na kaya niya ang lahat ng bagay. Pero lahat ng tao ay may kakayahan sa isang bagay. Nakuha mo ba ang punto? Everybody has their strengths and weaknesses in all areas of life. Maraming forma ng kalakasan. Pwedeng malakas ang iyong pangangatawan, malakas ang iyong emosyon, ang iyong mentalidad. Ipagdiwang mo yan, pahalagahan mo yan. Mas mainam kung alam mo kung saan ka mas mahusay. Alam mo naman siguro kung saan ka magaling, di ba? Ngunit kung minsan ay mahirap tukuyin kung ano ang mga tunay na lakas mo. Ang lakas ay tulad rin ng iyong determinasyon, katatagan, o kakayahang humiti kahit anong pagsubok ang dumating. Ano man ang iyong lakas, dapat mong tukuyin ang mga ito upang pagtuunan mo ito ng pansin. Paano mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung sa kahinaan ka lang nakapokus? Number 5, magpatulong ka. Magpatulong ka kung nahihirapan ka na at tanggapin mo ang tulong kung may tumutulong man. Kung hindi mo yan tanggap, parang hindi mo rin tanggap ang iyong sarili. Bakit? Dahil yan ang cycle ng buhay. Give and take. Alam ko nasasabihin mo na kaya ko naman eh. Hindi yan ang punto ko. Ang sabi ko, kung nahihirapan ka na. Tao ka lang, napapagod ka rin, nabibigatan. Don't trap yourself into shouldering every responsibility that comes your way. Aminin mo man o hindi, darating ang oras na hindi mo makakaya ang ginagawa mo. Totoo ito. Kung ang mga business owners ay walang empleyado, lalago kaya ang business nila? Hindi. Hindi nila kayang buhatin ang negosyo nila ng mag-isa. Asking for help from people does not push you down and does not make you look inferior. It only lifts you up. Ang mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, pati mga kaaway mo, may iba't iba silang karanasan sa buhay o kasanayan na pwede mong magamit para magtagumpay ka. Ibig kong sabihin, may nalalaman sila na hindi mo alam. May nalalaman ka rin na hindi nila alam. Dito na papasok ang give and take. Magpatulong ka kung kinakailangan dahil isa ito sa mga paraan na ipinapakita mo kung gaano mo kamahal ang iyong sarili. Dahil hindi mo hinayaan na malunod ka. Number 6, huwag kang mag-alala ng sobra. Lahat naman tayo ay nag-aalala, natatakot, na-stress. Pero kailangan nating bitawan ito. Mabigat na ang buhay. Huwag na natin itong idagdag. Maawa naman tayo sa sarili natin. Mahirap sumaya kapag sobra na ang pag-aalala natin. Sa totoo lang, ang sobrang pag-aalala ay nagdudulot ng sakit. Physical illness. Sasakit ang ulo natin. Minsan sumasakit ang tiyan at maninikip ang ating lalamunan. Mararamdaman mo rin ang sobrang pagod. Kahit sakto naman ang tulog mo, hindi ka makakapag-concentrate na maayos. Bumibilis ang pintig ng iyong puso. Hindi ko na maisa-isa sa sobrang dami ng negatibong epekto
ng sobrang pag-aalala. Alamin mo kung ano ang makukontrol mo at kung ano ang hindi mo makukontrol. Kasi minsan, yung mga bagay na pinag-aalala natin ay wala naman sa ating kontrol. Masasayang lang ang oras natin dyan. Ang dami nating what if na naiisip. Isipin mo lang kung ano ang makukontrol mo. This can help you be more proactive when there is something you can do. Plus, this mindset can help release your worry when you discover there's nothing you need to do about the situation. Number 7, huwag mong i-down ang sarili mo. Yan pa lang, kitang-kita na kung mahal mo ba ang sarili mo. Putting yourself down can be damaging to your self-esteem and self-confidence. Bakit mo ba dinadown ang sarili mo? Siguro nakaramdam ka ng pagka-insecure sa sarili mo. O naniniwala ka na wala kang kwenta. O siguro nasasanay ka na sa pagsasabing, hindi ako magaling, bobo ako, pangit ako, ang tanga ko, wala akong halaga. Doon pa lang, pinapakita mo na hindi mo mahal ang iyong sarili. Kasi sinasaktan mo binubuli mo ang sarili mo. Sabi mo, masama ang mambuli sa ibang tao. Hindi ba masama kapag binubuli mo ang iyong sarili? Oo, hindi mo makukontrol ang mga sinasabi ng tao sa'yo. Pero makukontrol mo ang sinasabi mo sa iyong sarili. To build your self-esteem, it's important to talk about yourself in a healthy manner. Believe you are worthy and quit the self-bullying. Treat yourself as you would to a good friend and respect yourself. Replace negative words with positive words. Sabihin mo sa sarili mo na may halaga ako, maganda ako, gwapo ako, matalino ako, matatag ako. Sabihin mo yan. Bawiin mo yung mga nasabi mong hindi maganda. Ipakita mo sa sarili mo na mahalaga siya sa buhay mo. Number 8, mag-relax ka. Isa ito sa mga paraan na maipakita mo na mahal mo ang iyong sarili. Lumayo ka muna sa maingay na mundo. Gumawa ka ng sarili mong mundo. Sa malayong malayo. Gumugol ka ng oras ng mag-isa. Palagi ko na itong sinasabi sa mga video natin. Di ba? Isa ito sa mga importanteng paraan para makapag-relax. Ikaw muna. Kung may mga anak ka na, challenging itong gawin. Kasi mahirap kapag may palaging nangangailangan sa'yo. Pero ikaw na lang ang bahala kung saan ka mas komportable. Kahit 2 minutes lang, napatahimikin mo ang iyong isipan. Ayos na yon. Pwede ka ring matulog saglit. Lalo na kung pagod na pagod ka na. It can help you recharge, which will in effect make you feel much more energized. Kung tatanungin mo ako, ang pinaka gusto kong gawin para makapag-relax ay mag-meditate. At huminga ka ng malalim. Slowing your breathing down is one way of ensuring your body is relaxed. The moment you breathe in deeply, it sends a message to the brain to relax. This then immediately slows an increased heart rate and blood pressure. It also reduces the production of stress hormones. Kapag gagawin mo ito, siguradong kakalma ka. Number 9, ngumiti ka. Ngumiti ka dahil mahal mo ang sarili mo. Di ba? Smiling is so powerful. Smiling is good for your health in a number of ways. It can reduce stress, help heart health, lower blood pressure, and boost your immune system by decreasing cortisol in the body. A simple smile prompts the brain to produce endorphins and serotonin, causing positive emotions. Sabi ni Mother Teresa, we shall never know all the good that a simple smile can do. Number 10, mahal kita. Pwede bang sabihin mo yan sa sarili mo? Gusto mong sabihin yan sa iba, pero sa sarili mo, hindi mo magawa. Bakit? Hindi mo ba nasabi dahil wala kang nakikitang kagandahan sa sarili mo o sa anyo mo? The reason why I want you to tell I love you to yourself is because you deserve it. You are a masterpiece. Not only are you great, you are great just the way you are. You have likely accomplished a lot in your life and you deserve love. So why not leave yourself an I love you note as a reminder? Kung may karelasyon ka na ngayon, tapos sabi ng mahal mo, babe, I'm not good enough. Malamang sasabihin mo, babe, ayos lang yon, mahal pa rin kita. Ang sweet, di ba? Nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Paano naman kung ikaw ang nakaramdam ng not good enough? Masasabi mo ba sa sarili mo, it's okay self, I still love you. Masasabi mo ba yan? Nakakalungkot isipin
na palagi tayong nagsasabi na mahal kita sa ibang tao. Pero hindi natin masasabi ang matamis na linya niyan sa sarili natin. Huwag naman sanang ganun na lang. At times, we are our own worst critics. Although we know we set impossible goals, we are hard on ourselves when we fail to reach them. So go ahead and show yourself love. Release yourself from that tower you may have locked yourself up in. Let that fairy tale love story that you deserve come true. Only this time, the fairy tale begins within you. Hindi natin mahuhulaan ang takbo ng panahon. May mga araw na tuwang-tuwa tayo. May mga araw din na lugmok tayo. Kung maganda ang araw natin, syempre, magaan lang din ang ating pakiramdam. Kapag mahirap na araw naman ang sasalubong sa atin, dapat sa panahong ito, doblehin natin ang ating pananalig sa Diyos. Dapat alam mo na hindi nagbabago ang katangian ng Diyos. Mula noon pa man, pinatatag niya tayo kung walang katiyakan ng ating pamumuhay. Minsan, smooth lang ang daloy ng buhay. Nasisiyahan tayo sa trabaho natin. Nakikita nating masaya ang pamilya natin. Ang ating layunin, ang ating pera, kalusugan, at pananaw ay sobrang ganda ng daloy. Tapos biglaan, may nangyaring hindi maganda. Nagkakasakit ka, o di kaya'y miyembro ng pamilya mo, nawalan ka ng trabaho, may nanloko sa'yo. Yung mga araw na kay saya ay napapalitan ng pigati. Mananalig ka pa ba sa Kanya kung ganito na kagulo ang buhay mo? Paano ka mananalig kung hindi mo naiintindihan ang mga nangyari? Paano kung wala kang nakikitang solusyon? Valid naman ang lahat ng katanungang ito at tutulungan ka palagi ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng manalig ka sa Diyos? Ibig sabihin, manalig ka na maaasahan siya. Manalig ka sa katotohanan. Manalig ka sa Kanyang kakayahan o lakas. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya niyang panindigan ang Kanyang pinangako. Mahal ka ng Diyos at may inilaan siya para sa'yo. Ang ibig sabihin ng pananalig mo sa Kanya ay nananalig ka sa mga sinasabi niya tungkol sa Kanyang katangian at tungkol sa sanlibutan at tungkol sa iyong buhay. Ang pananalig mo ay hindi lang basta nararamdaman lang. Sobra pa ito sa nararamdaman mo. Kasi ito yung pinili mo kahit nahihirapan ka man o sagana na ang buhay mo. Karamihan kasi sa mga tao, kumakapit lang sa Diyos kung may hindi kaaya-ayang pangyayari. Hindi ganun ang tamang kahulugan ng pananalig. Siyempre, tao lang naman tayo. May mga araw na kini-question natin ng Diyos kung bakit binigyan niya tayo ng matinding pagsubok. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Sinabi niyang mahal niya tayo. Totoong mahal niya tayo. Kahit ilang beses tayong nagkasala, hindi niya tayo kini-question sa mga ginagawa natin. Dahil alam niya na tayo'y tao lamang. Magkakamali tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Therefore, God is worthy of your trust. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa iyong damdamin o sa realidad. Hindi ito nagpapanggap lang na okay ang lahat kahit hindi naman. Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya kahit nahihirapan man tayo o nabuboring man tayo. Ngayong alam mo na kung ano ang tunay na kahulugan ng pananalig, paano mo ito mailapat sa iyong buhay? Kung nagtiwala ka sa isang tao, komportable ka ring magbahagi sa kanya ng mga sekreto mo. Di ba? Komportable ka ring magsabi ng mga problema mo. Pero ang Diyos ay higit pa si pinagkakatiwalaan mong kaibigan. Kapag nahihirapan ka na sa buhay mo, hindi niya sinasabi na itago mo na lang yan. Ang sabi sa unang Pedro 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo, dahil mahal ka ng Diyos. Pwede mong ipakita ang iyong pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa nararamdaman mo at sa kalagayan mo. Kausapin mo siya sa pamamagitan ng pagdarasal. Huwag mong hayaan ang iyong emosyon na mamuno sa iyong buhay. Ipakipag-usap mo ito sa Diyos upang matulungan ka niya na tugunan niyang mga problema mo. Hindi siya madidisappoint sa mga struggles mo, sa pag-aalinlangan mo, o sa kalungkutan mo. Siya ay nagmamalasakit sa iyo at mapagkakatiwalaan mo siya sa mga bagay na yon. Kapag nagtitiwala ka, huwag kang mahiyang pupunta sa Diyos at manalig sa Kanyang salita kapag nahihirapan ka. Siyempre,
Sundin mo rin ang utos ng Diyos at magtiwala ka na tutulungan ka niya. Kapag nagtitiwala ka sa Kanya, hindi mo na kailangang maghanap ng seguridad sa iba pang mga bagay. Umasa ka na hahawakan ng Diyos ang iyong mga kamay. Hindi ibig sabihin na dapat perpekto kang magdarasal. Ngunit ang Diyos ay mabait at matiisin sa'yo habang ikay natututo na magtiwala sa Kanya. Ayon sa Marcos 14:34 hanggang 36, si Jesus mismo ay nakadama ng labis na kaba, pero dumiretso sa Kanyang Ama. Ibig sabihin na makakatulong ang Ama sa ating lahat. Nakikinig siya. Nakakaginhawang malaman na ang Diyos ng universe ay pumapansin din sa'yo. Sa pagkakaalam pa lang na ang Diyos ay handang tumulong sa atin, ay mas lalong magpapalakas ng ating pagtitiwala sa Kanya sa mga oras ng paghihirap at sa oras ng walang katiyakan. Narito ang 7 praktikal na paraan upang magtiwala sa Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Number 1, hanapin mo ang katotohanan sa Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam ng Diyos na kailangan mo nang mapupuntahan kung nanghihina ka. Buklatin mo ang banal na kasulatan. Ang mga salita niya ay hindi nagbabago at ganap na mapagkakatiwalaan. Itinala ng Biblia ang mga paraan ng pagtugon ng Diyos sa mga mahirap na panahon sa nakaraan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na siya ay mapagkakatiwalaan anuman ang iyong kalagayan. Maraming tao sa nakaraan ang gumamit pa ng ibang reference sa ilang bahagi ng banal na kasulatan upang i-motivate ang kanilang sarili at i-inspire ang mga taong nasa paligid nila. Pinapalaya ka rin ito mula sa mga hindi makatotohanang senaryo na pinatakbo mo sa iyong ulo. Kung hindi ka sumandal sa salita ng Diyos upang ipaalala sa iyo ang katotohanan sa mga mahirap na oras, mas madali para sa iyo na maakay sa mga kasinungalingan tungkol sa iyong buhay at hindi mo rin lubusang makilala kung sino ang Diyos. Kailangan mo ng matibay na pundasyon ng banal na kasulatan upang makatayo, lalo na kung sa tingin mo ay nababagabag ka. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Pwede kang kumapit sa katotohanan kapag tagilid na ang buhay mo. Number 2, aminin mo ang iyong pagkukulang. Maging tapat ka man o hindi, alam ng Diyos ang nagawa mong mali. Hayaan mong ipadama sa iyo ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Sabihin mo lahat sa Diyos kung saang banda ka nahihirapan. Dapat malaman mo na ang Diyos ay mabuti at mapagkakatiwalaan. Maaari mo ring sabihin sa Kanya kung mahirap para sa iyo na maniwala. Basahin natin ang Marcos 9:24. Agad na sumagot ng malakas ang ama ng bata. May pananampalataya ako, pero tulungan mo akong magkaroon ng mas malakas na pananampalataya. Dapat ganun din tayo. Naniniwala naman tayo, pero nahihirapan tayo kung paano magtiwala sa kapangyarihan na hindi natin nakikita. Ganito naman tayo mga tao, di ba? Hindi muna tayo maniniwala ng lubos kung hindi natin nasaksihan ang pangyayari. Humingi ka ng tulong sa Diyos na palakasin pa ang iyong pananampalataya. Ngunit minsan, nahihirapan kang maniwala, lalo na kung nahihirapan ka na sa buhay. Naiintindihan ng Diyos ang nararamdaman mo. Aminin mo lang sa Diyos kung ang iyong damdamin at paniniwala ay hindi nakalinya sa Kanyang katotohanan. Pwede mong hilingin sa Kanya na tulungan kang maniwala sa lahat ng sinabi niya sa banal na kasulatan. Matutulungan ka nitong tanggapin na ang Diyos ay mas malaki pa kaysa sa nalalaman at naiintindihan mo. Ang pagtatapat ay tumutulong sa iyo na magpakumbaba at ikay lalago. Naririnig niya ang iyong mga kahilingan at sinasagot niya ang mga ito. Gusto niyang tulungan kang mapalago ang iyong pananampalataya. Number 3, sabihin mo sa iba ang iyong pagdadalamhati. Makipag-usap ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Alam mo, hindi lang ikaw ang nahaharap sa matinding problema. Tayong lahat. Pero sinasamahan tayo ng Diyos sa bawat hakbang natin. May gagamitin siyang tao para tumulong sa iyo. Si Pablo ay isang tagasunod ni Jesus at isang pinuno sa unang simbahan. Ibinahagi ni Pablo ito sa kanyang kapwa mananampalataya bilang pampatibay. Ipinaalala ni Pablo sa kanyang kaibigan na ang pakikipagkapitan ay mahalaga at tumutulong sa atin na magkaroon ng higit na pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang plano. Kapag nahihirapan ka, ibahagi mo ang mga alalahanin na yon sa isa pang tagasunod ni Jesus na pinagkakatiwalaan mo. Yung isang taong kumakapit talaga sa Diyos at nakakaalam ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangang magbahagi ng mga struggle sa lahat ng tao. Hanapin mo lang ang mga taong
maghihikayat sa iyo at ibahagi ang katotohanan sa iyo. Ang mga kapwa mananampalataya ay maaaring ipaalala sa iyo ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng paghihikayat sa iyo. Maaari silang manalangin at suportahan ka. Maaari nilang ipaalala sa iyo ang katotohanan kapag nahihirapan ka. Ipapaalala nila sa iyo na hindi ka nag-iisa kahit sa mga mahihirap na oras. Number 4, isipin mo palagi na may Diyos. Maglaan ka ng oras para sa Diyos. Ang Diyos ay mas malaki pa kaysa sa iyong mga kalagayan. Sa ngayon, inaakala mo na magdurusa ka na lang palagi. Ngunit ito'y pansamantala lang. Ang Diyos ay palaging nasa gitna ng masasamang panahon, pati na rin sa mabubuti. Palagi siyang tapat. Gusto ng Diyos na sumama ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na kumapit ka lang sa Kanya. You should not let your circumstances shape your relationship with God. God can shape your view of your circumstances. Maglaan ka ng oras para sa Diyos. Ito'y makakatulong sa iyo para mas lalong lumakas ang iyong pananampalataya. Kung wala kang oras sa Kanya, maglaan ka na ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Basahin mo ang salita niya. Spend time in prayer, acknowledging who He is. Meet with other believers and set your eyes on things that are bigger than your circumstances. Serve those around you. These simple practices will help you see God outside of difficult things, which will establish trust in your heart that He will move in your circumstances. Number 5, may mga bagay na mapapasalamatan mo. Kahit nahihirapan ka na sa iyong buhay, may mga bagay pa rin na pwede mong pasasalamatan. Huwag kang mag-focus sa mga negatibong nangyayari sa paligid mo. Alam kong mahirap tingnan ang positibo, but God's grace is in all things. In your waking up, in a sunny day, in a call from a friend, He is in all of it. Pero yung magagandang araw ay nababalot ng kadiliman. Pero bibigyan ng Diyos ng liwanag ang dinadaanan mo. Sabi ng Diyos na palagi kang magpasalamat kasi palagi siyang nasa tabi mo. In the moments when everything appears to be falling apart, it can be hard to see how the good Father is at work. But know His mercy is consistent. Giving thanks fights the lie that everything is horrible. Even in tragic circumstances, there will be light and grace. God is present and is making Himself known. You need only to look. Trust grows as you look for God's presence in what feels dark and heavy. He never leaves. Number 6, manalig ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay katuwang natin sa buhay. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang tagasunod na papatayin siya, alam niyang mag-aalala sila. Alam niyang matatakot silang maiwan mag-isa. Kaya sinabi ni Jesus na tutulungan sila ng banal na Espiritu. Mababasa natin yan sa Juan 14:26. Pero ang katulong, ang banal na Espiritu na ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. The Spirit comforts and reminds you of the truth. The Spirit will also lead you in obedience. He will bring direction to you. Ang isang pangkaraniwang struggle sa mahirap na panahon ay ang kawalan ng kakayahan at pag-alala tungkol sa walang kasiguraduhang hinaharap. Ang pamumuno ng Espiritu ay maaaring magpagaan ng mga struggles sa pamamagitan ng paggabay sa iyo na sundin ang salita ng Diyos. Hindi niya laging ipapakita ang malinaw na patutunguhan mo, ngunit ipapakita na sa iyo ang susunod na hakbang. Walking closely with the Spirit will not only give you direction, but will remind you that you are not alone. Nasa malapit lang ang Diyos. Sinasamahan ka niya palagi sa kahirapan mo. Bibigyan ka niya palagi ng daan. Number 7, hintayin mo ang kanyang tulong. Minsan kailangan mo ring habaan ang iyong pasensya. Faithfully continue to seek God, but wait on His timing. Wait on Him to act on your behalf. Wait on Him to do what you cannot do yourself. Minsan kasi gusto natin ng agad-agad na kasagutan. Mababasa natin sa aklat ng Isaias, sinagot ng Diyos ang mga Israelites na inakalang nilayuan sila ng Diyos. Sinabi ng Diyos na hindi siya nagpapahinga at hindi siya natutulog. Palaging nagbabantay ang Diyos sa atin. Tutulungan kanyang maghintay ng may pagtitiis. Ang paghihintay sa Panginoon ay nagpapaalala sa iyo na wala ka sa kontrol. Salamat sa Diyos. Siya ay mas malaki pa kaysa sa anumang kalagayan mo. Susuportahan ka niya at palalakasin ang iyong pananalig sa paghihintay. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung sa palagay mo ay mukhang tahimik lang siya, alalahanin mo ang kanyang pangako na palagi niyang pinapakinggan ang iyong mga panalangin
at palagi siyang tumutugon. Mapagkakatiwalaan mo ang Diyos kahit hindi niya agad sinolusyonan ang problema mo o kahit hindi pa niya sinasagot ang panalangin mo. Hindi natin mahuhulaan ang mangyayari at mahihirapan talaga tayo. At ang kahirapang yon ay maaaring magtagal sa buhay natin. Minsan nga mauubusan na tayo ng lakas. Ano ang dapat mong gawin? Habaan mo lang ang iyong pasensya. Higpitan mo ang iyong pagkapit at tandaan mo na mahal ka ng Diyos. Ano ang sabi ng Juan 16:33? Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Ang Diyos ay ganap na mapagkakatiwalaan, ngunit hindi niya hinihiling na magtiwala ka ng kahit konti lang. Nais niyang matuto kang magtiwala ng buo sa Kanya. Maglaan ka ng oras para sa Kanya upang makilala mo pa siya. Gumugol ka ng oras sa pagtuklas ng Kanyang mga salita. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, alalahanin mo ang Kanyang mga pangako. Alalahanin mo kung sino siya. Kahit na sa pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan, kung patuloy kang pupunta sa Kanya, patuloy niyang ipaalam sa iyo na siya'y ganap na mapagkakatiwalaan.